Labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Lumampas na sa isang taon ng mainit na salpukan ng dalawang magkalahi na kumitil sa libo-libong mga sundalo at nadamay ng mga sibilyan. Patuloy pa rin ang pag-atake ng Russia sa maraming lungsod ng Ukraine. Pero ngayon, ang laman ng balita ay hindi lamang depensa ang pinagkakaabalahan ng mga Ukrainians dahil inaatake na rin ito ang mismong Russia. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa mga eksperto, lumalabas ang kahinaan ng militar ng mga Ruso dahil sa isang pagkakamali. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ilang buwan na lang at magdadalawang taon na sa Pebrero 2024 ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Maraming nawasak na lungsod, syudad, mga bayan at probinsya. At ang pinakamasaklap dito ay mga walang malay na nadamay sa putukan. Batay sa pahayag ng statista, 17,535 na ang bilang ng mga sibilyan sa Ukraine ang nasugatan sa labanan, kasama ang sobra sa 1,000 mga kabataan. At 9,640 naman ang mga namatay, kasama ang 554 na mga bata. Bukod dyan, halos 1,300,000 mamamayan ang lumisan mula sa bansa at naganap ng panibagong buhay. Tapos sa Russia, ilang daang lumisan papaibang bansa upang makaiwas sa compulsory conscription at mapadala sa gitna ng labanan. Mapapansin na ang giyera ay nakaapekto sa buhay ng dalawang mamamayan, pero mas masahol ang resulta sa mga taga-Ukraine. Mas maraming gusali ang nawasak, mga eskwelahan, sambahan at matatayog na tirahan. Ganun pa man, hindi tumitigil ang Ukraine sa pagbomba sa teritoryo ng Russia bilang ganti. Ang pinakabagong pag-atake ay sa Crimea, ang malaking peninsula na nasa ibaba ng bansa. Isa ito sa pinakamatinding pagbomba. Noong Biyernes, 15 ng Setyembre, pinasabog ng bombang Storm Shadow na mula sa Britanya ang headquarters ng Black Sea Fleet ng mga Ruso na nakabase sa Sevastopol na Crimea, ang hukbo ng Russia na nagbabantay sa karagatan ng Black Sea. Ayon sa insider, ang Storm Shadow ay klase ng cruise missile na tinitira mula sa ere o mula sa isang jet fighter, katulad ng British Air Force Tornado GR4. Tinawag itong cruise missile dahil sa nakakaabot ito kahit 240 kilometro ang layo ng target, mga mula Pasig hanggang Banawe Rice Terraces. Kaya din itong magdala ng 1 toneladang pasabog, kasing lakas ng 1,000 dinamita. Matapos ang pag-atake sa himpilan ng Navy, nagpahayag si Oleksiy Danilov, Secretary ng National Security and Defense Council ng Ukraine, na dalawa lang ang pagpipilian ng Russian Black Sea Fleet, ang kusang pagsuko nito o mawalan ng bisa. Makaraan ng ilang araw, inatake ng mga Ruso ang lugar ng Odessa bilang paghihiganti. Isang daungan sa Ukraine na pinagtitigilan ng mga barkong may sakay na ani papuntang ibang bansa kasama ang Africa. Nagpaulan ang militar ng hypersonic missile at mga kamikaze drones. Nawasak ang ilang gusali, imbaka ng mga inani at ang mismong daungan. Marami ay nagsasabi na ang labanan na dati ay pinaniniwala ang magtatagal lamang ng ilang araw ay tila tatagal ng ilang taon. Sa huli, nakikita ng mga analista ang maaaring mangyari sa magkapatid na bansa kung magpapatuloy ang labanan, ang pagkawasak ng buong Ukraine at ang pagpapatalsik kay Vladimir Putin. Ito lamang di umano ang dalawang magiging dahilan upang huminto ang giyera. Pero mayroon pang nakikita ang mga eksperto sa loob ng maraming buwan ng putukan. Hindi maiiwasan na mabulgar sa mga sumusubaybay ang ilang sikreto ng estratehiya ng militar pagdating sa digmaan. Kumbaga,
Sa dalawang naglalaro ng chess, nakikita ng mga nanonood kung gaano kagaling o gaano kahina ang dalawang manlalaro. Nakikita ang mga moves, ang galaw at paggamit sa mga pyesa. Sa labanan ng Ukraine at Russia, lumalabas ang strength at weaknesses ng dalawang manlalaro. Stratehiyang pinanunood ng mga taga-kanluran. Ano ang sinasabing pagkakamali ng Russia? Sa tinagal-tagal ng labanan, nakita na bukod sa opisyal na army, may mga pribado at ibang grupo ng mersenaryo ang sumali. Yung iba ay mula pa sa bilangguan. Nabulgar sa labanan na kahit maliit ang bilang ng kasundaluhan, kung kabisado nito ang lugar, ito ay advantage. Dahil alam nila ang pasikot-sikot kung saan pwedeng magtago ang kalaban at mga lugar kung saan magandang mga ambush. Liyamado ang dumedepensa kung ang digmaan ay urban warfare o magaganap sa mga bahay-bahay. Kaya ang ginawa ng Russia ay mga hypersonic missiles ang pinang-atake. Dito naman naging dehado ang mga dumedepensa dahil sa kakulangan ng air defense. Ito ang strength at weaknesses ng dalawa pagdating sa mano-mano. Kung pag-iisipan na dehado ang Russia nung ito ay nakipagbunuan sa loob ng mga syudad, kaya unti-unting nababawi sa kanila yung ibang lungsod katulad ng mga nasa Chernihiv. Pero nananalo sila kung open air o sa mga bukirin at mapunong lugar dahil doon, patas ang labanan, lalo na kung may air superiority. Napansin din ng mga taga-kanluran na kung matagal ang labanan, halos kumakaunti ang mga sundalo ng dalawa. Yung iba ay ayaw sumali dahil sa tinatawag nilang moral ng mga sundalo o kung malakas ang tumutulak sa kanila upang magpatuloy sa labanan. Matindi ang moral kung ang dahilan ay upang ipagtanggol ang mamamayan sa mga kalaban. Sa makatuwid, handa kang makipagpatayan para ipagtanggol ang iyong pamilya. Kung iyan ang nasa isip ng isang sundalo, asahan mo, magiting iyan sa anumang digmaan. Ito ang ginagawa ng mauutak na opisyal. Kinukondisyon muna ng pamahalaan ng isip ng kanilang mga sundalo bago isalang sa gera upang itanim sa kanila na maganda ang rason sa labanan. Katulad ng dahilan na kailangang tanggalin ang mga Nazi sa pamahalaan ng Ukraine na sumisira sa kalayaan ng mga taga-Europa. Nakita din sa labanan na malaki ang ginagampanan ng Navy sa mga lugar na natatalo ang Army. Kaya madalas nagpapaulan ng hypersonic missile sa mga Russians kapag nahihirapan ng army sa ibaba. Kaya ang sagot ng Ukraine, mula nung napasuko ang isla ng Ahas, nagsimulang atakihin ang hukbong pangdagat ng mga Ruso, kasama ang barkong Moskva. Kahit ngayon, patuloy ang mga unmanned sea drones na nagpapasabog sa mga barkong panlaban para maputol ang suporta sa army. Nabulgar din sa labanan kung sino-sino mga bansa ang kakampi at kalaban ng Russia. Isa itong malaking revelasyon para sa mga nagmamasid. Ngayon, alam na ng mga taga-kanluran kung sinong Arabong bansa ang pro-Russia. Isang malaking naibulgar ay posible palang atakihin ng mga Ukrainians ang mismong Russia, katulad ng inatake ang Kremlin at iba pang mga gusali sa Moscow, at hindi pa rin gumagamit ng nuklear ang mga Ruso. Ilan lamang ang mga ito sa nasilip na strength at weaknesses mula sa dalawang manlalaro. Ang pagkakamali ng Russia ay hinayaan nilang tumagal ang labanan. Dahil doon, nabulgar sa mga taga-kanluran ang sitwasyon ng kanilang kasundaluhan at stratehiya ng militar. Marami sa mga sundalo ay recruit lamang at walang karanasan. Yung iba mula pa sa bilangguan na napilitan lang sumali, kaya mahina ang moral. Nabulgar din na kung maganda ang depensa pang-ere, may panlaban sa mga hypersonic na atake. Lumabas din na kayang itulak ng maliit na army ang daan-daan libong mga Russians kung tutulungan ng mga taga-kanluran. Nasaksihan din na kung mapipilay ang Navy ng Russia, walang susuporta sa mga nasa ibaba. At sa simula ng labanan, nagkaproblema agad sa kanilang logistics dahil nung pasabugin ng mga rilis ng tren,
nahirapang itawid ang daan-daang kasangkapan ng mga sundalo. Marahil ang malaking napansin ng mga taga-kanluran, lalo na ng Amerika, ay hanggang ngayon hindi gumagamit ng sandata nuklear ang Russia, kahit na palaging binabanggit ito ni Putin. Ilan lamang ito sa mga kahinaang naibulgar sa labanan na kung mayroong bansa na nagbabalak talunin ng Russia, isa itong estratehiyang magpapalyamado sa kalaban. Anong aral ang mapupulot dito? Sa isang labanan, hindi maiiwasan na lumabas ang tunay na kulay ng magkabilang panig. Strength o weakness man, makikita ang kakayahan ng mga manlalaro sa isang paligsahan. Ganon pa man, ang digmaan ay hindi laro na may natatalo at may nananalo. Dahil sa sitwasyon ng Russia at Ukraine, kung magtatagal, mukhang wala namang tunay na mananalo. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.